Tingnan natin to ha. Panoorin natin tong mga kawalangyaan nitong eto, kay Pangulong Duterte, itong mga taga-kamara ha. Tila nayayanig ang ipinangakong unity sa gitna ng tensyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Kamara. Ang tanong tuloy, solid pa rin ba ang unity team? Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pumalag na ang mga political party leaders sa mga akusasyong ipinukol kay House Speaker Martin Romualdez at buong Kamara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam sa SMNI. Sinabi kasi ni Duterte na ang Kamara ang pinakabulok na institusyon sa bansa at talamak umano ang pork barrel. Nag-ugat ang pambibiran niya sa pag-alis ng Kamara sa confidential funds ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa isang joint statement, sinabi ng political party leaders na nakalulungkot na siniraan ng dating Pangulo ang mismong institusyong sumuporta sa kanyang liderato noon. Hamon pa nila, sa halip na puro akusasyon, magsampa ng kaso kung may hawak siyang ebidensya. Sinigundahan niya ng House Secretary General. We have to say something, no? Hindi pwedeng laitin yung buong Kongreso, yung House of Representatives, no? Bakit hindi pwede? Bakit? May batas na ganon? Sir, diktador ho kayo? Ang pagkakaalam ko, kalayaan ng bawat Pilipino. Kung meron kaming pagpuna at maling nakikita dyan, pwede namin laitin, karapatan po namin yun. Bakit? Nasaktan ho ba kayo? Tama ho ba yung sinabi ni Pangulong Duterte? Hindi, ako nagtatanong lang ha, bakit ho kayo apektado? Kasi kung hindi naman po apektado, ito, walang biro ito. Ako ilang beses na akong nilait. Hindi. Pero pag hindi naman apektado, okay lang. Bakit? Okay lang. Hindi kasi tatanungin ko kayo. Kung kayo, kunwari, nilait kayo. Halimbawa, ikaw, kunwari, anharot, sinabi ka, magnanakaw ka. Hindi ka naman magnanakaw. Ba't ka masasaktan? Tatawanan mo pa. Tama, mali. Ako nga ilang beses na akong nilalait ng mga sabi nila kamukha ko lang si Derek Ramsey, sabi ko. Kalaman ng mukha nyo. Talaga nainis ako eh. Hindi, biro lang. Nainis ka, bakit? Truth hurts? hindi, diba? Pagka nilalait ka, okay lang, bakit ka magagalit? Kung hindi ka naman talaga totoo. Diba? Kung hindi naman totoo, ba't ka magagalit? Pero kung totoo nga naman, masakit yun sa damdamin. Sabi nga nila sabi nila di ba, ang pinaka nakakasakit daw ay hindi ang panlalait ng kaibigan, hindi ang panlalait ng kung sino man, ngunit ang panlalait na nanggagaling sa iyong mahal sa buhay. Pero ngunit tatapat subalit, ang pinakamasakit daw sa lahat ay yung panlalait galing sa mahal mo sa buhay at kung yung panglalait ay totoo. Totoo, di ba? Para magalit ka kung talagang totoo, pero kung hindi naman totoo, ba't ka magagalit? Tawanan mo lang. Kasi sininggle out tapos bringing up pa yung pork barrel, which is non-existence. Wow! Sir, wag daw tayo maglukuhan. Sir naman. Oo, wala nang pork barrel. Wala na yung salitang pork barrel pero napalitan na. Tigilan nyo nga kami, sir. Huwag na kami. Eto, sir. Pasensya na ho, ha. Ginagalang ko kayo pero huwag nyo kaming tarantaduhin. Sa tingin ninyo, kung wala nang tagong pangalang pork barrel o yung makakamkam nitong mga congressman, marami pa kayo magko-congressman? Alam nyo ba, sir, ang gastos para ikaw ay manalo bilang congressman? Sa party list na nga lang eh. Ang dami kong kilala nung nakaraang eleksyon, talo pa rin pero gumastos ng 500 million. Gagastos ka ng gano'n nang walang pork barrel? Sir naman, wag naman po kami. Lokohin nyo na yung mga iba dyan. Ika na yun, ha? Pero kami wag, sir. Wag tayo. At alam mo yan, sir, tanong mo mga congressman, wala silang extra dyan? Pwede silang nag-alat ng project sa bawat distrito nila at doon na nagkakaroon ng kunyatan.
Yung totoo, aalat mo project dito. Tapos kokonyatan mo na lang dyan. Magkano? Ganitong porsyento, ganito. Share naman. Iniba nyo lang yung pangalan. Hindi lang mahahawakan, pero nandyan na yan sa extraordinary, kung ano-ano, di ba? Lokohin nyo na mga tanso. Sabi nga ni Kat Mingson, wag yung taong bayan na nag-iisip. Ay naman, pagluloko-loko pa eh. Hindi rin pinalampas ng Kamara ang death threat ni Duterte kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nabanggit ng dating Pangulo ang pagbabanta sa isang panayam sa SMNI. Naka-private na ngayon online ang video ng interview na yan. Giit ng Kamara, dapat itigil ni Duterte ang pambabanta sa sinumang miyembro ng Kamara. Magsasampa naman daw ng reklamong grave threat si Castro laban kay Duterte. Bukas naman daw ang Kamara magbigay ng security detail kay Castro. Grabe talaga nga naman. Ha? Kamara, hindi nyo na kailangan si Castro bigyan ng security detail. Grabe naman kayo. Ngayon lang ata talagang pinagtanggol ng Kamara itong mga makabayang black. Alam nyo namang meron na sariling security detail yan eh. Di ba? Marami na ang security detail yan, di nyo lang alam. Personally, mukhang hindi ko naman inasahan yung ganun talagang, parang first time ito. Kahit siya nagtaka first time lang na suportahan kami ng leadership ng Kamara. Mga kababayan, ito ho ba yung sinasabi niyong unitae? Hindi, totoo lang. Ito ho ba yung unitae na sinasabi ninyo mag-unite tayo dito sa mga to? Pagkatapos pinaghirapan ng 6 na taon mapugsa ang mga kasamahan nito, ngayon unity with them? Anak kayo ng weteng. Hindi, ito. Makinig kayo mga kababayan. Kayong mga loyalistang mga tansu dyan, naalala nyo, isa sa mga laging ginagamit ng pambira dito sa mga Pinklawan, Dilawan, kay Lenny, kay Aquino, ano laging sinasabi natin noon? Di ba iisa natin na sino ang nagpalaya kay Joma Sison? Walang iba kung hindi itong Dilaw. Yung pangulo natin dati na Dilaw, di ba? Yun na nagpalaya. Galit na galit tayo. Tingnan mo na kayo mga komunista. Ganyan-ganyan kayo, di ba? Tama, mali. Tapos ngayon, eto na. Nakikipag-unite na dito sa mga to. Tuwan-tuwa kayo, mga animal kayo. So, ito ba ang sinasabi ninyong unitae? Ha? Kaya tuloy naiisip ko, alam nyo, yung in-interview natin si Pangulong Duterte, di ba? Isa uya sa mga, mga binanggit niya. Naku, wala na, comment ako doon. No comment ako. Na nag-declare sila ng support and solidarity sa akin at sa miyembro ng Makabayan. Sa pambibira ni dating Pangulong Duterte kay Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at kilala rin katandem ng anak niyang si VP Sara, senyales nga ba ito ng bitak sa solid unity na ikinakampanya noon? Tingin ni political analyst Dennis Coronacion, dumaraan sa pagsubok ang unity team, bagamat nananatili itong buo. Hindi sila talaga isang solid and monolithic block. Alam mo, kailangan mamili ni Pangulong Marcos dito eh. Ako, meron pa akong tiwala kay walang biro ito kahit ako ay hindi bumoto kay Marcos. Kahit pa paano, may tiwala ako sa kanyang kapiraso na sa tingin ko, meron niyang puso para kay VP Sara Duterte. Ngayon, Mr. President, this is the time na ipakita mo if you are really for the Vice President. Kayo kung gusto ninyong husgahan, okay, walang problema yan, nasa sa inyo yan. Pero ako gusto ko pang bigyan ng tsansa
ang ating Pangulo na ipakita niya na etong si BP Sara ay talagang kakampihan niya. Okay? Sa tingin ko kung meron pang konti ako nakikitang pag-asa. Sana naman. I'm hoping. At ako, Pangulong Marcos, if I'm your advisor, which is I'm not, hindi ako magmamagaling. Hindi ako katulad ng isang vlogger na gustong maging political advisor nyo, wala namang pinag-aralan ng animal. Pasensya na, totoo eh. Yung binihisa mo lang galing sa kanto, gusto na maging political advisor. Hindi po ako ganun, pero mag-a-advise ako ng kapiraso. Mag-advise lang ang kapiraso. Sir, kung ako sa inyo, ipakita nyo yung suporta nyo kay BP Sara. Tanggalin nyo si Romualdez bilang speaker. Alam mo, pag ito, kasi alam nyo, Mr. President, I'm telling you, you are going down if hindi ninyo, hindi ho kayo gagalaw pagdating nyo kay BP Sara Duterte. Ito lang masasabi ko dahil si BP Sara Duterte ay sakalam yan. Sa totoo lang, sakalam ho yan. Matindi ho yan. Even without a command, her army is moving. I mean, may mga kusa ho. Ibig sabihin ko ng army, hindi ko sinabi mga may sundalo. Hindi yon. Ibig ko sabihin, taong bayan. Ang taong bayan sumusuporta ng hindi kailangan utusan. Organic ika nga. Pagdating kay BP Sara Duterte. Yan ang totoo. Kaya, pag sa ginawa ho ninyong hindi ho pala kayo, si Romualdez. Sa ginagawa ni Romualdez na pagbanat dito kay BP Sara Duterte, malaki hong bagay yan. Sir, alam nyo sa sobrang laking bagay, ito'y open secret, ika nga. Open secret ito. Lahat ng mga Duterte supporter, lahat ng medyo malapit-lapit sa mga Duterte, alam mo ito. This is an open secret. And si Pangulong Duterte na mismo nagsalita. Nagkaroon niya ng konting problema si BP Sara Duterte at si Pangulong Duterte nung panahon ng si Pangulong Duterte. Hindi nga ho nag-uusap yan. Galing na po yan kay Pangulong Duterte. Sa sobrang hindi nag-uusap, even to the point na filing of candidacy noong 2021, nagkaroon ng konting girian. Wala hong biro. Alam mo yan, open secret po yan sa mga Duterte supporter. And I know, Mr. President Marcos, you know it. Sure ako dyan. And for them na mag-usap uli, that's a miracle. Walang biro ho. Alam mo, bawat nakakausap ko mga malalapit na Duterte supporter at malapit sa mga taga Davao, yung nangyaring pag-uusap ni BP Sara Duterte at pag-uusap ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yan ay miracle. Dahil ho sa ginagawa ni Romualdez. Yan ho ang totoo, Mr. President. Kagagawan ho ni Romualdez kung bakit nag-usap yung dalawa, yung mag-ama. And that's a big step. Kung makikita ninyo yung banat ni Pangulong Duterte kay Romualdez, hindi lang ho kay Romualdez, sa inyo rin. Diba? Mr. Pangulong Rodrigo Duterte ask for audit on your office. Tandaan ninyo, tumigil ng bumanat si Pangulong Duterte nung kayo'y nanalong presidente at nanalong vice president ang kanyang anak. Tumigil na siya. As a matter of fact, every time na tinatanong siya, he is saying good things about you, Mr. President. Bakit? As a respect to her daughter. But because kinantil ninyo, kinantil nyo, hindi ko kayo, si Romualdez, kinantil ni Romualdez etong si BP Sara. Maniwala ako kayo, yung pagiging ama ni Pangulong Duterte ay bumalik.
at di pala bumalik, nanatiling naig yung kanyang pusong bilang ama. At dahil doon, kita nyo naman, isang banat lang niya, yanig ang buong political scene. Nayanig ho ang political scene, nung bumalik, isang beses lang nagsalita ang Pangulong Duterte. Yanig ho. Tingnan nyo ito, nagkakandara pa, nagmumukhang tae itong mga kongresista nating tanggol ng tanggol, depend sa mga sarili nila. Kasi alam nila, the only person, until now, kahit hindi na presidente, ay 80% ang trust rating. Wala kang makikitang ganong politiko. Tandaan nyo yan. Lahat ng presidente sa kasaysayan ng buong Pilipinas, bumagsak ang mga presidente trust rating. Si Pangulong Duterte lang, ang di na Pangulo, umaangat ng umaangat ang trust rating. Kinantil nyo anak niya. Tandaan ninyo, if there is one good thing and bad thing about PRRD, is his love for his daughter. Paborito niya yan. Kaya nga nung siya na ang nagsalita, si VP Sara Duterte, nung pinagtanggol niya na si Marcos, tumahimik na si PRRD. Alam niya kasing tatamaan yung anak niya. Kaya hindi na siya nagsalita. Kita nyo naman, nung mga tinatanong siya, suporta na sa inyo, biglang bumaluktot. Bakit? It's because of her daughter na si VP Sara. Ngayon, kinantil na mga tauhan ninyo. Huwag, sir. Mr. President, ako, meron akong tiwala pang, alam mo yun, kasi I can see, eto walang biro ito, paulit-ulit ko ito sinasabi, I can see good sa puso ni PBBM. Honestly, bakit to? Kahit ilang bira sa kanya ni Pangulong Duterte noon, hindi ko siya nagsalita laban. And I respect him for that. Honestly, I respect him for that. Pero, Mr. President, by allowing the people around you, particularly dyan sa Congress na kinakawawa si VP Sara Duterte, maniwala ko kayo sa akin, isang ganun lang yan, taob ang buong Kongreso. Pumitik lang ito si VP Sara Duterte, as in gumanon lang siya, tanggal ho lahat yan. Sigurado ako, dahil una-una, punong-puno na ang salop ng ng mga tao. Dahil nakikita nila, hirap na nga, gutom na nga. Tapos, 1.6 billion? Isipin nyo Mr. President, tinanggal nila ang confidential fund ng isang vice president, tapos, malalaman natin na merong extraordinary fund ang kamarang 1.6 billion. Ganong katindi ang walang yaan sa budget ng bansa natin. At nagsalita na ang ating dating Pangulo. Meron pang ang pahaywatig siya. Wala na siya sa gobyerno, pero pag siya daw nasa gobyerno. Na yung administration is made up of individuals who have their respective ambitions, who have their respective agenda. And whenever na magka-clash yung kanilang mga agenda, makikita mo na there can also be cracks in a political alliance depending on the interests of the involved parties. Ayon pa kay Coronasyon, ang reaksyon ni Duterte ay paraan daw ng paghahayag sa mga kaalyado ng kanyang mga anak na magtino. Kapag lumala at naging seryoso yung mga ganitong klaseng mga pag-aaway nila, baka sooner or later mawalan na sila ng mga key actors within the administration. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nako, kaya alam mo, ito kasi ang problema, Ito. Ang problema kasi dito, ito talaga nakikita kong problema dito. Number 1 talaga ito si Romualdez. Wala ho, talagang kung hindi dito kay Romualdez, sabit ho talaga ito si Romualdez. Bakit ko nasasabi? Kasi yung kanyang pagiging politiko, lumalabas yung pagiging epal, yung pagiging trapo,
Yung ganun, yung alam mo bakit politiko? Ang politiko kasi ganito eh. Yung mga politiko na yan, pag ang kanilang desire umangat, yun ang nauuna sa kanila, kahit sino sasagasahan na nila. Pag hindi na nakakatulong sa kanilang sa kanila pong pangarap na maging mas mataas pa, iniitsapuera na nila. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa doon kay Tebes. Si Tebes, kaibigan niya si Romualdez. Sa katunayan, di ba ilang beses sinabi ni Tebes na sumusuporta siya. Maraming utang niya si Romualdez sa kanya, di umano. Nung hindi na siya kailangan, initsipuera na siya, pinasipa na siya dyan. Pangalawa, dito kay Sara Duterte, porket tinawag siyang tambaluslos at mainit na dugo sa kanya. Ayan na. Tinanggalan, pinilayan ng confidential funds, di ba? Kitang-kita mo yung pagiging politiko eh. Eto pa ha, papakita ko sa inyo. Alam mo nung pinanood ko to, di ba ilang beses ko sa inyo sinasabi, ano ang laging ginagamit ng mga politiko na pera para umepal sa taong bayan? Dalawa. Eto, lagi niyong tatandaan. TUPAD and DSWD. Yan ang laging ginagamit ng mga politiko para mamigay ng pera. DSWD and TUPAD project. Eto. Ang pondo ng congressman bilang ayuda. Tingnan nyo yung pagmumuka ng mga animal na mga politiko. Ha? Sino yan Si Speaker Romualdez. Yung kanyang asawa na tingog. At isa pang congressman, mas malaki pa ang muka kesa doon sa DSWD. Hindi mo nga akalaing event ng DSWD yan eh. DSWD offsite payout. Pero pag mumukha nilang naandun, di ba anong kaipalan yan? Hindi ako, nagtatanong lang. Sagad sa buto yung kaipalan na yan ha. Dinaig nyo pa talaga yung yung mga epal na barangay captain. Alam mo yung mga barangay captain na akala mo namimigay ng galing sa pera nila. Nagpapalit yun, pero sa totoo lang, yun yung nako. Di ba? Alam mo kaya dapat talaga na yung batas na pinapasa ni Senator Miriam yung anti-epal bill. Ewan ko ba naging batas ba yung anti-epal bill? Kasi parang wala sumusunod doon kung batas yun ha. Di ba? Grabing mga epal to. Grabe sagad. Alam mo hindi ko maintindihan ha. Hindi walang biro. Hindi ko maintindihan saan sila nakakabili ng kapal na muka. Di ba? Pera ng taong bayan yan tapos ganyan. Pera ng taong bayan yung pera ng DSWD. Ang kapal naman na ilagay niyo yung pagmumukha nyo dyan. Hindi ako nagtatanong Tingog party list. Mula ngayon, tungak party list na tatawag ko sa inyo. Mga tungak party list. Bakit? Wala na hubang posisyon kaya nagtayo na lang kayo ng party list para i-accommodate yung asawa mo, speaker. Anong garapalan naman yan? Hindi, dyan pa lang. Kita mo na yung garapalan Nagtayo ng party list para lang magkaroon ng posisyon yung asawa di ba? Imaginein mo Imagine mo, ang party list, para sana yan sa, alam mo yung marginalized group, di ba? Yung talagang, antakin mo, asawa. Kapalan na lang talaga ng mukha no? Undersecretary ng DSWD, isang Romualdez, grabe. Ano pa asahan mo? Alam ko yan Bakit to? Kasi nga tandaan ninyo, marami sa mga Pilipino, pasensya na marami sa mga Pilipino talaga nga namang basta namigay ng pera, binoboto. Sabi ni Michael de la Cruz, ano ba nire-represent niyan tungak party list? Ewan ko rin, di ko rin alam Basta sigurado ko,
ang nire-represent niya mga makakapal na mukha ng mga ng mga politiko. Diba? Ang kapal sa totoo lang. Anong tawag niyo ho dyan? Sige nga ikaw Speaker Romualdez at sino pa itong congressman na ito? At itong representative ng Tungak Party List? Anong pinirepresent? Anong inano niyo dyan? Sa inyo ho ba hindi SWD? Sa pagkaalam ko, hindi. Hindi, yung totoo Sa inyo ho ba hindi SWD? Kayo ho ba sekretary niyan? Sabi nito, tatay ng asawa ni Tambaloslos ay Norwegian. Ang tanong, natural born Filipino? Hindi. Ang tanong dyan, natural born na epal ba sila? Hindi, totoo. Natural born epalitiko ba sila? Talagang pinanganak na epal na? Yun ang dapat itanong natin. Huwag na natin itanong kung natural born Filipino ba yan. Gagawa naman nila ng paraan yan Ang tanong dyan, kung naturally born, epalitiko sila. Ay, lupit na mga, kita mo naman yung mga ganyang style. Anong tawag mo dyan? Sagad! Kaya nga alam mo, ito problema. Kaya itong kongreso na ito, ang daming nangyayari dahil yung inyong speaker busy sa pangangampanya, pati asawa. Ngayon, isang taon pa lang ako nauupo, 120,000 na tao na ang tumatanggap ng 2,000 piso. Sino ngayon sa amin? Ang kapal mo! Nakakalungkot. Hindi, totoo naman Ang aga mangampanya, kurak. Totoo. Kaya tingnan nyo nangyayari sa kamera, puro katarantaduhan. The next performance will start momentarily.